Teknolohiya. Nakakatulong sa tao upang ito'y umunlad. Pero sa paggamit ng teknolohiya, nakakalimutan natin na unti-unti nating sinisira ang kalikasan. Kaya ngayon, samahan niyo ako upang tunghayan kung ano ang meron sa mga gubat ng Pilipinas. Dito sa SOCO, Special Observation in Community and Organization. Ang isang forest community ay binubuo ng maraming layers ng vegetation. Ang mga layers na ito ay ang canopy, understory, shrub layer, herb layer, at ang forest floor. Ang bawat layers na ito ay nagbibigay ng tirahan sa mga hayop na nakatira sa kagubatan. Ang canopy layer ay binubuo ng mga matataas na puno. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng produksyon sa buong kagubatan. Kung ang canopy layer ay matatawag nating open, ang sikat ng araw ay makakapasok hanggang sa mga pinakamababang layers ng kagubatan, kung saan makakatubo ng maayos ang mga halaman. Pero kung ang canopy layer ay matatawag nating closed, ang mga layers na ito ay hindi tutubo ng maayos. Ang understory layer ay binubuo ng mga matataas na shrub. Ang ibang hindi makakatagal sa kompetisyon ay mamamatay. Ang iba naman na mabubuhay ay makakaabot sa canopy layer pag namatay na ang ibang puno. Ang herb layer ay binubuo ng mga halaman na mas maiksi kaysa sa shrub. Ang mga halaman sa herb layer ay dumidepende sa kondisyon ng lupa, sa slope, at sa moisture. Ang forest floor ay binubuo ng dahon, mga sanga, mga patay na halaman, kasama na rin ang mga patay na hayop at iba pang mga bagay na nahulog sa lupa. Dito nagaganap ang decomposition, kaya nagkakaroon ng nutrients ang kagubatan. Ang estruktura ng kagubatan ang nagsasabi kung anong mga halaman at hayop ang nakatira sa isang kagubatan. Kung wala ang ibang layers nito, mawawala din ang hayop na nakatira sa isang layer na iyon.